Sa kalagitnaan ng kagubatan isang takas mula sa kaharian ng Mahismati ay naglalakad kasama ang kanyang anak at siya ay labis na sugatan at may isang palaso na nakadikit sa kanyang likuran. At nang makita ang ilang sundalo na papalapit nagtago si Shivagami malapit sa isang talon at naghintay ng tamang sandali upang umatake. Pagkatapos na tapusin ng ilan sa lalaki nakita nito ang isang nayon sa bundok at nagpas siyang pumunta doon upang humiling ng tulong. At sa kanyang daanan ang babae ay dinala ng malakas na alon at nang napagtanto nito na nasa panganib ang kanyang buhay hiniling nito sa Diyos na si Shiva na iligtas ang kanyang anak. Ang katawan ni Shivagami ay tuluyang lumubog sa tubig nang makita ng isa sa mga taga-nayon ang bata at tumalon sa tubig upang iligtas ito pagkatapos ang babae ay nilamon ng alon at nagpasya si Sangha na ampunin ang batang lalaki. At habang lumipas ang taon si Shivada ay nahumaling sa pag-akyat sa talon kahit pa sinasabi ng lahat sa kanya na ito ay imposible. At sa kabila ng ilang pagsubok nito hindi kailanman napagtanto ng binata ang kanyang layunin ngunit palagi nitong nararamdaman na may tumatawag sa kanya mula sa itaas. At nang nasa hustong gulang na ito patuloy na umakyat si Shivada at sa bawat akyat nito nagagawa niyang mas marating ang itaas ngunit palagi rin itong nadudulas at nahuhulog sa ibaba. At sa pagtatangkang pigilan ng kanyang anak araw-araw kumukuha si Sangha ng tubig mula sa ilog upang ibuhos sa estatwa ni Shiva. At ginagawa niya ito dahil ayon kay Swamiji ang manggagamot ng nayon kung magbubuhos ang babae ng libu-libong mga pitsyal ng tubig sa estatwa ang kanyang panalangin ay matutupad. At dahil nag-aalala sa kalusugan ng kanyang ina nag-alok si Shivada na siya ang gagawa para sa ina ngunit sinabi ni Swamiji na hindi ito tatanggapin ni Shiva. Kaya nagpasya ang binata na tanggalin ang estatwa na nakabaon sa lupa at ginamit ang lahat ng kanyang lakas upang dalhin ito sa talon. At sa paraan na ito si Shiva ay mababanlawan sa lahat ng oras at wala na kahit sinuman sa nayon ang kukuha ng maraming tubig upang matupad ang kanilang kahilingan. At habang nakatayo sa isa sa mga bato nakita ni Shivada ang isang kahoy na maskara na nahulog mula sa itaas ng talon at mas lalo itong nagpagulo sa kanya kung ano ba talaga ang nasa itaas. At habang tinitignan nito inilagay ni Shivada ang maskara sa buhangin at napunta sa pag-iisip na isa itong muka ng isang babae kung saan ay mabilis nahulog ang kanyang loob. At muli pumunta ito sa talon na determinadong matupad ang kanyang layunin ngunit sa pagkakataon na ito pagdating niya sa lugar ipinoproyekto ng kanyang isip ang imahe ng isang babae na gumabay sa kanya sa itaas. At sa pagsunod nito nagawa ni Shivada na magtagumpay sa lahat ng hamon na dumating sa landas niya at nagawang marating ang itaas ng talon. At habang naglalakad sa lugar narinig nito ang isang iyak ng babae at nakita ang isang magandang dalaga na hinahabol. At upang tulungan siya tumakbo si Shivada patungo sa mga lalaki ngunit nagulat ito nang matuklasan niyang ang babae ay isang mahusay na mandirigma. At sa katunayan isang bitag lamang yun upang akitin ang mga kalaban na inatake ng mga palaso nang dumating sila sa eksaktong lugar. Ginagamit din ni Avantika ang kanyang espada upang tapusin ang mga kalaban at si Shivada ay nagtago upang maiwasan siyang atakihin ng mga ito. Ang grupo ay nagtungo sa isang kuweba at sa loob ng maraming taon si Jaya ang pinuno ng grupo ay nagsisikap na mabawi ang kanyang prinsesa na kinuha 25 taon na ang nakalipas at nakakulong sa Mahishmati mula noon. Gayunpaman ngayon lang siya nagkaroon ng mandirigma na may sapat na lakas upang iligtas ang babae at nang makita na nagsuot ang mga taong ito ng maskara natuklasan ni Shivada kung saan nanggaling ang maskara. Samantala sa Mahishmati isang panday ang ipinakita ang kanyang bagong obra sa general ng hukbo ng palasyo. Gayunpaman matapos itong subukan sinabi ni Katapa na ang armas ay hindi sapat upang magamit sa labanan at pinukaw ang galit ni Kan pagkatapos ay nakaramdam ito ng insulto at hinamon ng general sa isang labanan. Tinanggap ni Katapa ang hamon at matapos ng ilang atake ay nagawang wasakin ang espada ni Kan nang hindi nagdudulot ng anumang pinsala sa kanya. At dahil nahiya sa kanyang pag-uugali sinabi ng lalaki na naglakbay ito sa maraming bansa sa mundo ngunit hindi pa ito nakakita ng mandirigma na tulad ni Katapa. At kahit siya ay lubos na mahusay ang general ay isa lamang alipin dahil ang kanyang mga ninuno ay nanumpa na lahat ng isinilang sa kanyang angkan ay maglilingkod sa korona. Nag-alok si Kan ng pera para sa kalayaan ng lalaki ngunit tumanggi si Katapa na putulin ang sumpa na ginawa ng kanyang pamilya at humanga ang royal na bisita sa kanyang katapatan. At sa loob ng ilang araw ang buong palasyo ng Mahishmati ay ipagdiriwang ang kaarawan ni Balaladeva at dahil ang lahat ay abala sa paghahanda. Naniniwala si Jaya na ito ang perpektong pagkakataon para bawiin ang prinsesa at sinabing pipiliin ito ang kanyang pinakamahusay na mandirigma upang isagawa ang kanilang misyon.
At dahil sa kanyang mahusay na kakayahan sa labanan si Avantika ay pinili para sa trabaho at dapat iwasang mahuli anuman ang mangyari o kung hindi siya ay paparusahan hanggang kamatayan. Si Balaladeva ay isang malakas at walang awa na tao na mahilig pahirapan ang mga tao at hayop ang kanyang kapangyarihan at kalupitan ay mahusay at isa sa mga kanyang kasiyahan ay nagsimula itong makipagtunggalian sa toro para lamang patunayan ang kanyang kataasan. Nang makawala ang hayop sa pagkakagapos nito at inatake siya tinapos ito ng lalaki sa pamamagitan ng isang pag-atake at ang hari ay nalilito sa katapatan ni Katapa dahil alam nitong sa kaibuturan ng puso ng nito ay gusto siya nitong patayin ngunit nanatili itong tapat sa kanya. At matapos halos mamatay ito upang iligtas siya sinubukan ng general na kumbinsihin si Balaladeva na palayain si Devasena sa dahilan na binihag niya ito sa loob ng 25 taon. Gayunpaman sinabi ng malupit na hari na ang babae ay mananatili sa kanyang paghihirap hanggang sa kamatayan nito. Gayunpaman sa kalagitnaan ng gabi pumunta ang general upang palayain siya ngunit hiniling ni Devasena na huwag ito gawin dahil ang kanyang anak ay darating upang iligtas siya. Naniniwala si Katapa na ang bata ay namatay 25 taon na ang nakakalipas ngunit naniniwala si Devasena na nanagawa ng bata makaligtas at babalik ito sa lalong madaling panahon. At bago umalis sa kanyang misyon si Avantika ay nakibahagi sa isang hunt kasama ang isang mandirigma mula sa kanyang tribo. Ang babae ay nakatayo sa isang puno na may palaso sa kanyang kamay at naghihintay sa pagkakataon na lumitaw ang kanyang target. Ang mandirigma ay labis na nakafocus at hindi napansin ang presensya ni Sivida sa kanyang likuran. Pagkatapos ay ginamit nito ang isang ahas upang guluhin siya habang gumuhit ng isang larawan sa kanyang braso at nang nagawa nitong maalis ang ahas. Bumaba si Avantika at nagpunta upang makita ang kanyang kaibigan at doon napagtanto nito ang guhit at nagtataka kung sino ang naglagay nito sa kanya. At sa mga sandaling yun hiniling nito sa kanyang kasama na bumalik sa nayon at umalis upang hanapin ang salarin. At nang makita nito si Sivida inatake ito ni Avantika ng walang awa at halos muntik ng matamaan ng kanyang palaso. Sinubukan ng lalaki na kausapin ang babae ngunit inaatake siya nito sa tuwing lalapitan niya ito. Kaya nagpa siya itong maglagay ng bitag upang mahuli siya ngunit mas matalino ang babae at nagawang linlangin siya. Binalaan siya nito gamit ang kanyang espada at nagtanong kung saan ito nanggaling nang ibinunyag nito na umakyat siya sa talon sinabi ni Avantika na ang mga Diyos lamang ang makakagawa noon. Pagkatapos ay sinabi ni Sivida na nakilala nito ang babae sa kanyang panaginip at nagpunta siya doon upang makilala ito. At dahil sa galit sinubukan siya atakihin ni Avantika gamit ang kanyang espada gayunpaman habang umiiwas sa kanyang atake kinuha ni Sivida ang pagkakataon upang palabasin ang higit na ganda ng babae at gumamit ng ilang halaman upang pintahan ang kanyang mukha. At nang makita ang kanyang itsura sa refleksyon ng tubig ang babae ay humanga dahil hindi pa nito nakikita ang kanyang sarili ng ganun. Pagkatapos ay ibinigay ni Sivida ang maskara na nahulog nito sa talon at napagtanto ni Avantika na nagsasabi ito ng totoo nang sinabi nitong umakyat siya ng talon upang hanapin ang babae. Nagsama ang dalawa ng ilang oras ngunit alam ni Avantika na mayroon siyang misyon na kailangan tuparin at ginamit ang isang halaman upang patulugin si Sivida habang nagpatuloy ito sa kanyang destinasyon. At sa kanyang daanang dalaga ay nahuli ng isang grupo ng sundalo ng mga kalaban ngunit dumating si Sivida upang iligtas siya. Inatake ng lalaki ang mga sundalo at nagawang talunin ang kanyang mga kalaban kahit pa wala itong mga armas. Nang lumapit ang isa upang tapusin siya may napansin itong isang bagay mula sa lalaki at lumuhod sa kanya at tinawag siyang bahubali. At nang makita na paparating ang mas maraming kalaban nagpa siya si Sivido na tumakas kasama si Avantika at ginamit ang kanyang pambihirang lakas upang itulak ang malaking bato at patumbahin ang mga kalaban. At sa mga sandaling yun isang avalanche ang nagsimula ngunit ginamit ng dalawa ang isang kahoy na tabla at tumakas sa nagyayelong bundok. At dahil determinadong protektahan si Avantika nagpa siya si Sivida na gawin ang kanyang misyon sa pagligtas kay Devasena upang ang kanyang minamahal ay hindi na kailangan ipagsapalaran ang kanyang buhay. At sumakay sa kabayo naglakbay ang lalaki patungo sa palasyo ng Mahishmati at umakyat sa pader upang marating ang lungsod. At sa araw na yon isang malaking gintong estatwa ang itinayo bilang parangal sa hari. Gayunpaman ang mga alipin ay pagod na sa labis na pagtatrabaho kaya't halos hindi na nila mahila ang malaking estatwa. Ang rebulto ay malapit nang bumagsak sa ilang kalalakihan nang lumitaw si Sivida at hinawakan ang tali. Nagsimulang hilihin ng lalaki ang estatwa at ang iba pang alipin ay tumulong na buhatin ang malaking bagay.
At nang makita ang kanyang mukha ang isa sa mga alipin ay nakilala siya bilang anak ni Bahubali na kanilang dating hari at ang pagbabalik ng tagapagmana ng trono ay mabilis na kumalat. Nang marinig ito ang karamihan na sumisigaw sa pangalan ng kanilang tagapagligtas. Nakaramdam ng takot ang hari at nagpa siya na maghanap ng paraan upang pigilan ang kanyang emosyon at upang makapasok sa kastilyo nagbihis si Siveda bilang sundalo at pumunta sa silid ni Balaladeva nang hindi pinaghihinalaan. Gayunpaman sa pamamagitan ng paglapag ng isang nasusunog na kalas sa kurtina napukaw nito ang atensyon ng hari at nagutos sa kanyang gwardya na hulihin siya ng buhay. At habang ang lahat ay abala tumakbo si Siveda sa courtyard ng kastilyo kung saan nakagapos si Devasena. At nang makita ito nakaramdam ng labis na saya ang babae sa dahilan na buhay pa ito. At sa kabilang banda walang naramdaman na espesyal si Siveda nang makita niya ito dahil wala itong ideya na ito ang kanyang tunay na ina. Pagkatapos ay dumating ang mga sundalo upang umatake sa kanya ngunit si Siveda ay may lakas ng isang hukbo at isa-isang tinalo ang mga lalaki sa kanyang harapan. Nang magawa nitong iligtas si Devasena isang alarm ang na-trigger at ginamit ng lalaki ang kalesa upang tumakas. At kahit pa ang mga bolang apoy na itinapon ng gwardya ay hindi siya kayang pigilan gayunpaman nang marating nito ang kagubatan si Siveda ay nagulat ng isang pag-atake na nagtapon sa kanya sa putikan. At sa lalong madaling panahon siya ay inatake sa ulo gamit ang isang kahoy at nawala ng malay ang mandirigma ng ilang segundo at nang nagising ito nakita nito na inaatake ng isang sundalo si Devasena na hindi kayang ipagtanggol ang sarili. At mas lalo itong ikinagalit at inatake ni Siveda ang mga kalalakihan ng may labis na galit sa kanyang puso. At kahit nagtamo ng ilang pag-atake na natiling hindi sumuko ang lalaki sa labanan at tinapos ang sinumang humarap sa kanya kasama na si Badrudo na nakakabatang kapatid ng hari. At sa mga oras na tatapusin na ito lumitaw si Katapa at inatake si Siveda dahil ang trabaho nito ay protektahan ng maharlikang pamilya anuman ang mangyari. Sinabi ng general na upang mapatay nito ang kapatid ng hari kinakailangan na talunin muna siya at matapos na talunin ng matanda sa labanan inatake nito si Badrudo ngunit muli siyang inatake mula sa likuran. At sa sandaling yun dumating si Avantika kasama ang kanyang angkan at napanatag si Jaya na muling makita si Devasena. Dumating ang mga bagong hukbo ng maharlika na pamilya kaya ang mga mandirigma ay kinuha ang kanilang mga espada at sinalubong sila. Nang biglang lumitaw ang mga taong nakatira sa paanan ng talon at si Sangga ay nawala ng pag-asa nang makita nito na ang kanyang anak ay nasa labanan. At sa pagtatangkang talunin ng malakas na kalaban tinawag ni Katapa ang kanyang kabayo upang makuha nito ang kanyang espada. Gayunpaman nagmadali si Siveda at nagawang makuha ang sandata bago pa niya ito makuha pagkatapos ay ginamit nito ang sandata upang putulin ang ulo ni Badrudo. At dahil sa galit dahil nabigo ito sa kanyang misyon kinuha ni Katapa ang isang sibat at tumakbo patungo sa kanyang target. Gayunpaman nang lumapit ito at tumingin sa kanyang mata ibinaba ng general ang kanyang sandata at lumuhod sa kanya dahil nakilala niya ito bilang anak ng kanyang dating hari na si Bahubali. At sa mga sandaling yun napagtanto ng lahat na si Siveda ang kanilang magiging tagapagligtas at lumuhod sa kanya dahil ang lalaki ang nararapat na tagapagmana ng trono. At sa sumunod na umaga inihayag ni Katapa sa lalaki ang kanyang tunay na pagkatao at kung paano ito napunta sa nayon kung saan siya inampon ni Sangga. At 50 taon ang nakalipas ang kanyang lolo na si Baladeva ay nilikha ang palasyo ng Mahishmati at kahit na siya ay mas matanda sa kanyang kapatid na si Baijaladeva ay hindi ito nakoronahan bilang hari dahil siya ay may kapansanan. Gayunpaman isang araw ang hari ay namatay dahil sa isang sakit at naiwan ang kanyang mga minamahal na tao at reyna na 6 na buwang buntis. Kaya ang hipag ng hari na asawa ni Baijaladeva ay nagsagawa ng tungkulin ng pamamahala sa palasyo. At dahil sa kahanga-hanga nitong kasanayan sa pamumuno sinigurado ni Sivagani ang kagalingan ng kanyang mga tao ngunit alam nitong ang kanyang kaharian ay nasa panganib ng isang kudeta dahil walang lalaki na nakaupo sa trono. At pagkalipas ng 3 buwan nanganak ang reyna at kalaunan ay namatay pagkatapos nitong isilang ang sanggol. Kaya inampun ni Sivagami ang bata bilang kanyang anak at pinangalanan nitong Bahubali at sa lalong madaling panahon ang hinala ng babae ay nagkatotoo. At si Martanda, isa sa miyembro ng maharlikang pamilya ay sinubukan na agawin ang trono. Gayunpaman hindi alam ng lahat na si Sivagami ay handa na sa mga ganitong bagay at nagkaroon ng suporta kay Katapa upang tapusin ang lahat ng rebelde. At gamit ang kanyang kutsilyo tinapos nito si Martanda habang hawak ang kanyang anak at pumalit sa trono ng Mahishmati para sa lahat. Si Baijaladeva ay nasabik sa ideya na ang kanyang anak ang magiging hari ng bansa nila.
Gayunpaman nagulat ito sa balita na ang dalawang sanggol ay itinuturing tagapagmana. At inihayag ni Shivagami na ang magpapakita sa dalawang sanggol ng mas may lakas ng loob, karunungan at pagmamahal ay ang magiging hari ng Mahishmati. At lumipas ang taon kahit pinalaki sila ng may parehong pagmamahal at pag-aalaga, naging malinaw kung sino sa dalawang bata ang mas marangal at karapat-dapat. Ang dalawa ay parehong nagtataglay ng kasanayan sa pakikipaglaban, ngunit si Bahubali ay mapagpakumbaba at mahal ang lahat ng residente sa kaharian. At isang araw iniwan ng binata ang royal banquet upang sumama sa mga sundalo at kumain kasama sila kahit pa alam nitong hindi kasing sarap ng pagkain nila ang pagkain ng mga sundalo. At sa wastong gulang si Bahubali ay naging mahusay na swordsman at ang kanyang kapatid ay isa ding mahusay na mandirigma. At pagkatapos ng maraming pagsubok, ang resulta ay parehong nagtagumpay ang magkapatid sa pagsasanay sa labanan at sa mga pagsusulit sa akademiko. At dahil sila ay pantay sa lahat ng bagay, kailangan gumawa ni Shivagami ng desisyon kung sino sa kanila ang magiging hari. Gayunpaman, bago magpasya kung sino ang aakyat sa trono ang reyna, ay kailangan harapin ang hindi inaasahang krisis. Pinatay ni Sakathudo ang mga gwardya ng palasyo at ninakaw ang mga lihim pangdigmaan ng Mahishmati. At nang marinig ang balitang ito, ipinadala ni Shivagami ang magkapatid upang harapin ang problemang ito. At matapos na palayain ang isang kalapati upang dalhin ang dokumento sa kaharian ng kalaban. Tumalon si Sakathudo sa bangin dahil alam nitong wala siyang ibang mapupuntahan. At upang iligtas ang kalaban, tumalon si Bahubali sa pagtitiwalang hihilahin ng kanyang kapatid ang lubad na magbabalik sa kanya sa itaas. Gayunpaman, nakita ni Balodeva ang pagkakataon upang tapusin ang kanyang katunggali sa trono at niluwagan ang tali para mamatay ang kanyang kapatid. At sa mga puntong yon, ang tali ay naipit sa isang bato at malapit na itong putulin ng lumitaw ang ibang miyembro ng maharlikang hukbo at napilitan si Balodeva na iligtas ang kanyang kapatid. At matapos na mahuli si Sakathudo ay tinanong at ibinunyag na ipinagbili nito ang mga lihim para sa digmaan kay Kekalakaya, isang masamang hari na nagnanais na sakupin ang Mahishmati. At kung magtagumpay ito sa kanyang misyon, lahat ng inosenteng babae at mga bata sa kaharian ay tatapusin. At ang malaking problema ay si Kalakaya ay may hukbo na 4 na beses na mas malaki kaysa sa katapas na nagbigay sa kanya ng malaking kalamangan sa labanang yun. At dahil ang kalaban ay mayroon ng access lahat ng sekreto nila sa digmaan, inimungkahi ni Bahubali na gamitin nila ang estratehiya na umiiral lamang sa mga libro at hindi pa nasusubukan. Pamumunuan ni Katapa ang 5,000 kalalakihan upang protektahan ang harapan ng lungsod sa pamamagitan ng pagbuo ng pader. Samantala, ang magkapatid ay maghihiwalay upang pamunuan ang dalawang grupo ng mga sundalo upang salakayin ang hukbo na bawat isa ay may 10,000 miyembro. At sinabi ng general na ang kanyang grupo ay kayang itaboy ang atake sa loob ng 45 na minuto at dapat tapusin agad si Kalakaya dahil sa ganitong paraan lamang nila masisira ang hukbo. At bago magsimula ang laban, inimungkahi ni Baijaladeva na kung sino sa magkapatid ang makakatapos kay Kalakaya ay ang magiging bagong hari ng Mahishmati at inaprubahan ni Shivagami ang ideya. At nang dumating ang araw, ang reyna at ang kanyang mga anak ay sinubukan na makipag-ayos kay Kalakaya na may layuning wakasan ang digmaan bago pa man ito magsimula. Gayunpaman, tumanggi ang lalaki na gumawa ng anumang kasunduan at sinabing pagkatapos nitong talunin ang kanyang kaaway, magkakaroon siya ng anak kay Shivagami na magiging bagong hari ng Mahishmati. At nang marinig ito, nagalit si Bahubali at sinabi ng reyna na gusto nito mahuli ang lalaki ng buhay kahit paputol na ang kamay at mga paa nito upang gawin itong bilanggo. At nang magsimula ang laban, si Balodeva at ang kanyang mga sundalo ay nagpakawala ng libu-libong palaso sa mga kaaway at nagawang tapusin ang ilan sa mandirigma sa pag-ataking ito. Gumawa din si Bahubali ng kanyang unang pag-atake at ginamit ang isang higanteng tarp upang takpan ang kanyang mga kalaban, at sa una walang nakakaunawa sa layunin ng pag-atake, ngunit nagulat ang lahat nang tumira ito ng isang nagniningas na apoy sa tela na puno ng gasolina at ang mga sundalo ng kalaban ay natupok sa sunog. At nang marating nila ang pader, sinubukan ng mga ito na lagpasan ng depensa na ginawa ni Katapa, ngunit matapang silang lumaban at hindi rin nagtagal nang sinimulan nila ang malapitang laban laban sa mga barbarian at kailangan linisin ang daan upang makarating patungo sa pinuno ng kalaban. At nakasakay sa kanyang kabayo at may 2 sibat sa kanyang kamay, sumulong si Bahubali sa larangan ng labanan at si Balaladeva ay sinamahan siya. Gayunpaman, ang prinsipe ay nakasakay sa isang karwahe at sa harapan niya ay isang artifact ng digmaan na isang panghiwa sa kahit sinong lumitaw sa harapan nito.
At dahil hindi ito nakatanggap ng ilang kagamitan mula kay Vijaladeva na malinaw na pinapaboran ang kanyang anak sa laban, kailangan gamitin ni Bahubali ang kanyang sariling espada upang makarating sa huling grupo kung nasaan ang pinuno ng hukbo. At nang dumating ang mga sundalo, ginamit ng mga duwag ang mga inosenteng tao bilang shield upang subukan na pigilan ng pag-atake, ngunit ang ideya na ito ay hindi gumana kay Balaladeva na ginamit ang kanyang artifact upang kunin ang buhay ng mga hostage nang walang pag-aalinlangan. At nang makita ang pag-uugali ng kanyang anak si Shivagami ay nagalit at naghintay kung ano solusyon ni Bahubali. At sa kanyang gulat tumanggi ang lalaki na saktan ang mga inosenteng tao at inutusan ang kanyang mga sundalo na gumamit ng sandata upang mahuli ang mga ito sa binti at patumbahin sila sa lupa. At nang ligtas na matamba ang hostage, pinahintulutan nito ang kanyang mga sundalo na tumira ng palaso sa mga kalaban at inatake sila gamit ang kanyang espada. Nang biglang huminto ang mga pag-atake sa pader na ginawa ni Katapa at nagtataka ito kung ano ang nangyari, ngunit sa lalong madaling panahon na diskubre nito na ang shield ay malapit ng mawasak sa mga kalalakihan na gumamit ng isang throw. At pagkatapos ng ilang pagsubok, nagawa ng kalaban na mabuksan ang pader at lumaban sa mga sundalo upang masakop ang lungsod. At sa unang pagkakataon, itinaas ang bandila ng kalaban sa Mahishmati at nagdulot ng kawalan ng pag-asa sa kanila. At sa paniniwalang ang digmaan ay tapos na, nagsimulang umatras ang mga sundalo, ngunit nagbigay si Bahubali ng isang magandang talumpati upang ipaalala sa kanila kung bakit sila lumalaban at kung ano ang nakataya kung mananalo ang mga kalaban. At ang salita ng prinsipe ay nagbigay ng pag-asa sa mga mandirigma at nag-udyok sa kanila na ipagpatuloy ang laban hanggang sa huli. At nang makita ang kanyang kapatid na sumulong sa labanan, sinubukan ni Balaladeva na samahan siya sa dahilan na ayaw nitong maunahan siyang mahuli ang pinuno ng mga kalaban. Gayunpaman, nang lumapit ito sa kanyang target na gawa ni Kala, kaya napatumbahin ito sa kanyang kalesa. At bilang ganti, inatake ng lalaki ang elepante upang ang kanyang kalaban ay mahulog sa lupa. At sa pagitan ng laban ng dalawang mahusay na mandirigma, dumating si Bahubali upang tulungan ang kanyang kapatid, ngunit nagtapon ng maraming katawan ang kalaban sa kanyang direksyon. At pagkatapos ng pag-atake, ginamit nito ang gintong estatwa na nahulog sa kanyang kalesa upang umatake kay Kalakaya at gumawa ng maraming pag-atake sa lalaki. At nang makita na ang kanilang pinuno ay nahuli, nagpas siyang tumakas ang kalaban at sa mga oras na puputulin ni Bahubali ang mga braso at binti nito nang dumating si Balaladeva at ibinigay ang huling pag-atake. At mabilis na ipinagdiwang ni Vijaladeva ang tagumpay ng kanyang anak at si Bahubali ay nakaramdam ng saya nang malaman nitong ang kanyang kapatid ay magiging isang hari. Gayunpaman, salungat sa inaasahan, kinoronahan ni Shivagami ang kanyang anak bilang commander ng hukbo ng Mahishmati at si Bahubali ang napiling pamunuan ang kaharian. At dahil sa galit, kinwestiyon ni Vijaladeva ang desisyon ng babae, ngunit sinabi ng babae na ang hari ay hindi lamang hinuhusgahan sa bilang ng napatay nito kundi sa buhay ng mga tao na kanyang nailigtas. At hindi tulad ni Balaladeva, si Bahubali ay nagawang iligtas ang hindi mabilang na buhay ng inosenteng tao, kung kaya't siya ang karapat-dapat na mamuno sa kanilang bansa. At sa mga oras na ito, ang lahat ng tao ay nagdiwang sa desisyon ng reyna at pinagtibay ang kanilang katapatan sa kanilang hari, at si Shivada ay ang anak ni Bahubali at ang direktang tagapagmana ng trono. At nang matuklasan na patay na ang kanyang ama, nagtanong ang batang lalaki kung sino ang nakapatay sa kanyang ama, at ikinagulat na nang matuklasan nito na si Katapa ang sumaksak sa kanyang ama mula sa likuran. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ito, huwag kakalimutan mag-like at subscribe para sa mga susunod pa nating movie recap.